sa oras na ito ay nais kong talakayin ang isang talata sa Biblia na malamang lahat tayo ay nakakaalam nito. Genesis chapter 1 verse 1 to 26. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ang Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Okay, tandaan po natin yung unang araw nung ginawa ang liwanag. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. Ang nangyari at nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga, at nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Gusto ko pong tumalon sa verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mga hipapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Nais ko pong tumalon sa huling verse 31. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Meron po akong 4 na bagay na gustong ipahayag at i-share sa inyo tungkol po dito sa binasa natin. Akda ng kalikasan, ang paggawa ng may lumikha, ang adhikain kung bakit merong kalikasan, at ang taon kung kailan nagsimula ang pasimula. Sa English naman pwede rin author, purpose, act, and time. Unahin po natin ang author. Sino po ang may akda ng kalikasan? Ang kalikasan po ay nagsimula na nilikha po ito ng Diyos. Sino pong Diyos na ito? Ito po ang Diyos na Ama, verse 1, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung po sa original text sa Hebrew, yung pong ginamit na salitang God doon ay Elohim, yung po ay plural. Pero yung sinabing nilikha niya, yung action ng paglikha niya ay singular. So ibig sabihin, plural yung Diyos na ginamit, pero isang act lang. Ibig sabihin, hindi tatlong Diyos na lumikha ng tatlong bagay. So, yung pong author ng ating kalikasan, yung ating kalawakan, yung nakikita po nating lahat, ay ang Diyos, the Godhead, which is, who is the Father. At yung pong verse 2, sa ikalawang verse po ay ang Espiritu ng Diyos. Sinabi po rito na ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So, makikita po natin ang paggalaw ng Espiritu ng Diyos sa unang paglikha ng Panginoon Diyos
na yung ating pong mundo ay walang form, ay void, walang laman, walang kagandahan. Subalit ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw doon sa ibabaw ng tubig, no? Kumbaga ang mundo po ay binalot ng tubig. At ang author po ng ating creation ay ang Panginoong Hesus din. Sinabi po rito ng verse natin, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At kung titignan po natin sa John 1 verse 1 to 3, John chapter 1, nang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At naparito si Juan na sinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. So makikita po natin, nung pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Yung salita pong pasimula in the beginning, doon sa Genesis chapter 1 at ito pong beginning dito sa John 1:1 ay hindi po parehas. Although beginning din. Ibig sabihin, kung bibigyan niyo siya ng graph, yung time na beginning, nandito yung sa Genesis, yung time ng beginning ng John 1:1, dito. Eternity. Ibig sabihin, ang pinapakita po rito na si Jesus ay nandoon na bago pa lamang inilatag ang foundation ng mundong ito. Ang gusto ko lang po sabihin, ang kalikasan, ang ating mundo, no? Ang buong universe ay nilikha po ng ating Diyos, which is yung Trinitarian God na pinaninindigan natin dahil ito po ay nasa Bible. Meron po nagsabi na wala raw sa Bible ang Trinity, no? Wala rin po sa Bible yung salitang Bible. So, ano gagawin natin? So, ang kalikasan po na nakikita natin nung isang linggo ay nandun po ako, bumiyahe po ako ng Cagayan sa Apari. Nag-drive po ako at yung pamangkin ko, nagsalitan kami. At minsan namamangha ako sa haba ng highway, no? Ilang toneladang bato at simento ang naroon. At saan galing yun? Mamamangha ka talaga sa lahat ng mga nakikita mo, mga halaman, mga puno, at lahat ng bundok na nakikita mo, mamamangha ka sa kalikasan. At ito po ay nilikha, lahat po ng mga bagay na ito ay nilikha po ng Diyos. Bagaman ito po ay itinayo o nilagay po ng mga engineers o ng mga manggagawa, subalit ito po ay kapangyarihan na ginawa ng Diyos na binigay sa isipan ng tao, sa kalakasan ng tao, na ito po yung lahat ay nangyayari. Subalit dito sa ating pag-aaral, pinapakita lang po dito na ang kalikasan ay nilikha ng Diyos Ama, ng anak ng banal na espiritu at ng anak ng Diyos. Sinabi po rito in the beginning and verse 3, sinabi po rito na nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Tinutukoy po si Jesus. Si Jesus po kasi yung word ng God, siya po yung logos. Ibig sabihin, ang Diyos kasi ang Panginoong Diyos. I'm sorry. Yung Panginoong Diyos kasi ang kanyang salita hindi pwede pong maintindihan ng tao kung tutuusin. Dahil magkalayo po ang agwat ng tao sa Diyos. Balit si Jesus po ang salita ng Diyos, siya po yung expressed image ng invisible God. Maiintindihan po at maunawaan natin at makikilala po natin ang Diyos Ama sa pamamagitan po ni Jesus. At saan po natin nakikita si Jesus? Dito po sa kanyang salita sa Biblia. Yan po ang akda, may akda ng kalikasan. Ano po ba ang purpose? Bakit po nilikha ng Diyos ang lahat? Ang planetang Earth. Bakit po nilikha ng Diyos ang lahat ng hayop, ang lahat ng halaman, ang lahat ng bagay sa mundong ito?
Meron ba kayong naisip na dahilan kung bakit po ito kanyang inilikha? Ito po ang kasagutan sa Genesis chapter 1 verse 31. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. So makikita po natin ang dahilan kung bakit po nilikha ng Diyos. Kailangan ba ng Diyos ang tao? Kailangan ba ng Diyos ang kalikasan? Ang Panginoong Diyos ay gumagawa ng lahat ng kanyang ginagawa ayon po sa kanyang sa kanyang own pleasure. Makikita po natin na kahit po siguro, isipin natin, no? Bago po magsimula, eternity, wala tayo, di ba? Wala tayo. Subalit yung Father, Son, and the Holy Spirit, meron silang perfect fellowship. At nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa kadahilan ng, sinabi po rito sa Genesis chapter 2, na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinuring itong banal. So everything He made was good and that He blessed and sanctified the 7th day. Ganito po ang kalikasan na binigay sa atin ng Diyos na para ding meron din po tayong self-fulfillment sa mga ginagawa natin. Ako po isang mekaniko sa Amerikano. Pag meron pong isang mahirap na task o merong mahirap na problema ang sasakyan, no? Ayaw tumakbo o mausok, tapos yung mga kasama mo hindi nila ma-solve yung problem, tapos ikaw na-solve mo yung problema, di ba? Meron pong ganong image na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya po nung 7 araw, nang matapos ng Diyos na ilikha ang lahat, pag natapos ng lahat, nagdidiwang tayo. At ganito po ang ginawa ng Diyos. Na 6 days, kinreate ang lahat, tinapos niya. Wala nang bagay na pwedeng makreate. Creation started from the day 1 to day 6. Sa Psalms 135 verse 5 to 6. Whatever the Lord pleases, He does in heaven and in earth, in the seas and in all deep places. So makikita po natin na ang kalooban at ang kalawalatian ng Diyos ang pangunahing dahilan kung bakit nilikha niya ang lahat ng bagay. Isaiah 45:18, with an everlasting salvation you shall not be ashamed or disgraced forever and ever. Verse 18, for thus says the Lord, who created the heavens, who is God, who formed the earth and made it, who has established it, who did not create it in vain, who formed it to be inhabited. So makikita po natin ang isang purpose ng Panginoon sa creation na hindi po in vain. Meron po siyang purpose. Isaiah 46 verse 10. Verse 9, remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. So makikita po natin na nilikha ng Diyos ang langit at lupa na ang kanya pong central purpose ay ang kanyang kalulatian, ang kanyang pleasure, ang kanyang purpose. Meron pong purpose ang Panginoon. Now, makita po natin sa Colossians 1:6. Colossians 1:6. 16, I'm sorry. Colossians 1:16. Colossians 1:16. Verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno.
Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. So makikita po natin na si Jesus ang naglikha, no? Siya po yung logos nung sinabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon po ng light, let the firmament, yung pong hatiin po yung tubig sa taas at sa baba at yung tubig sa lupa, sa earth ay lumitaw ang lupa. Yan po ang Panginoong Hesus ay makikita po natin na lahat po ito ay nalikha dahil po sa ating Panginoong Hesus. Revelation 4:11, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. So makikita po natin na ang kalwalatian ng Panginoong Hesus, ang kalwalatian ng Diyos, ang pangunahing dahilan, purpose ng paglikha ng Diyos sa lupa. Ito po gusto ko sabihin, na kung hindi po nilikha ng Diyos ang langit at lupa, saan po kaya tayo ngayon? Si Jesus po ay galing sa linya ni David, at tayo pong lahat ay galing sa linya ni Adan. At si Adan po ay nilikha ng Diyos. Kung titignan po natin yung wisdom ng Diyos, alam ng Panginoon Diyos na kailangan ng manunubos. So makikita po natin na ang isa sa pangunahing layunin ng kalikasan, ng creation, ay ang ating Panginoong Hesus, ang ating magiging tagapagligtas. Ngayon, nais ko po pumunta sa act ng creation. So the Trinity is actively at work. Makikita po natin na ang Diyos Ama, ang Anak at ang Espiritu ay palagi po silang involved sa creation. God called or caused the light to exist and divided light from darkness. Yun po yung God the Father. And then the Spirit was moving on the face of the waters. Biblisan ko lang po ito. Sa unang araw ay nilikha ng Diyos ang ilaw. Ito po yung pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Parang ang hirap kasi sinabi ng Panginoon Diyos na let there be light, no? Nagkaroon ng liwanag. Pero ang araw ay nilikha niya on the third day. Pero sa unang araw, sinabi niya let there be light. Saan galing yung liwanag kung wala pang araw at wala pang stars? So makikita po natin ang wisdom ng Panginoon sa lahat ng kanyang kalikasan. Sa ikalawang araw, nakita po natin na hinati niya ang tubig sa taas ng langit. Third day po ay ginather niya po yung tubig sa earth at lumitaw po ang lupa. At kaya makikita po natin yung Pacific Ocean ang isang pinakamalaking bodies of water. Pero hindi po siya umaapaw sa mundo. Hindi po siya na-overcome dahil po ito ay sa kapangyarihan ng Diyos. Naisip niyo ba na nung sinabi ng Panginoon Diyos na hinati niya ang araw sa gabi, ibig sabihin po yung earth, siguro doon nag-start na umikot. Dahil nagkaroon ng day and night. Di ba, scientifically sabi, kaya meron tayong gabi at may araw, dahil umiikot ang mundo. Pero bakit umiikot ang mundo? Saan po siya nakapatong? So yung mga scientists, pinapaliwalag nila itong mga planeta sa ating solar system, bakit hindi siya nahuhulog? Bakit hindi sila nagdidikit-dikit? Minsan, pinapaliwanag nila yan dahil daw yung gravity is the product of mass times velocity ng object, or kung mas malaki daw yung object, mas malakas ang gravitational pull. Pero kung titignan po natin, oo nga, sabihin na natin gano'n, pero bakit? Di ba? Bakit? Bakit saan galing yung gravity? Katulad po ito, pag binitawan ko bumabagsak, papaliwanag ng scientist kasi may gravity. Bakit nga? Di ba? Makikita po natin na ito po ay kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan. Makikita po natin on the third day, created land, sea, and vegetation. Bakit ko po binigay yung mga bagay na yon? Sapagkat gusto ko lang po makita nyo na kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Diyos. Itong ginawa ng Diyos sa 6 na araw ay kamangha-mangha. Lahat po ng kalikasan ay nalikha na noong 6 days. Nung binabasa ko ito, na lahat po ng kalikasan na ginawa ng Diyos, nagawa na, wala na pong nadadagdag. Po yung mga sinasabi na ng Biblia,
na kinreate ng Panginoon Diyos ang lahat ng bagay, yung nakikita o hindi nakikita. So, ito po lahat ay inilikha ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. In the fourth day, yung pong mga stars, yung mga araw, yung pong lahat ng heavenly bodies. And the fifth day, sea creatures, great and small, birds, and lahat po ng lumilipad, lahat po ng nasa airborne creatures. At yung ika-6 na araw po ay nilikha ng Diyos ang tao po sa wangis niya. Sinabi po doon sa verse Genesis 1 and verse 26. And God made the beast of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle over the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So makikita po natin na tayo po ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, sa kanyang image. Meron po tayong kakayanan na mag-isip. Meron po tayong intellectual. So, makikita po natin na ang Diyos, nung nilikha niya ang tao, ay kakaiba po. Kaya po binigay niya ang ganitong kapangyarihan sa tao, kay Adan, na siya magpangalan ng lahat ng hayop. Ito po yung act ng creation. Ito po yung makikita natin na ang kalikasan ay ang kapangyarihan ng Diyos na maglikha ay hindi lamang po sa prinsipyo o sa katulad po ng theory ng science, no? Kundi ito po ay meron pong resulta. Makikita po natin na yung 6 na araw nilikha ng Panginoon Diyos ang lahat. Ito po yung panghuli, no? Yung time ng creation. Marami pong nalalathala kahit sa Facebook, sa mga social media, na yung pong taon ng mundo ay billions of years, di ba? Tinatry po nilang baguhin ang sinasabi ng Biblia na ang mundo ay nagsimula nung day 1, na-create ng Panginoon, kompleto ang lahat, natapos sa ka-6 na araw. No? So, kung bibilangin po natin, kung pagsama-samahin natin yung edad ng mga tao na nalathala sa Biblia, yung ating mga unang forefathers, no? Sila Adan, sila Methuselah, lahat po, pag inad mo lahat siya, ayon sa mga dalubhasa sa Biblia, mga 4,000 years, 6,000 years na ang earth. So ano po ba ang gustong sabihin nitong 4 na bagay na nakita ko dito sa aklat ng Genesis? Yung pong mayakda ng kalikasan, yung pong purpose ng kalikasan, yung pong akto, yung paggawa ng Diyos sa kalikasan, at yung pong oras, yung time nung kalikasan. Ano po ba ang application nito? Ano po ang implication ng pagbasa natin nung Genesis chapter 1, the creation account sa Biblia? Number 1 po, ang Diyos po ang mayakda ng buhay natin. Ng buhay ko at lahat po. Sa Acts chapter 17, makikita po natin sinabi ni Paul, Acts 17. So, sila Pablo po at sila Silas ay naroon po sila sa isang lugar doon sa Athens na marami pong gusto makinig sa kanila mga, sabi nila, bagong doktrina. At si Paul po, na naglalakad doon, nakita po niya na may mga imahe o para mga sanctuary na may nakasulat, to the unknown God. Hindi nila kilala ang Diyos na kanilang sinasamba. Kaya makikita po natin sa Acts chapter 17, magsimula po ako dito sa verse 19. And they took him and brought him to the Areopagus, saying, may we know what this new doctrine is, which you speak of? For you are bringing some strange things to our ears. Therefore, we want to know what these things mean. For all Athenians and all foreigners who were there spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. Then Paul stood in the midst of Marsil, in the midst of Areopagus, and said, men of Athens, I perceive that in all things you are very religious, for as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God.
Therefore, the one whom you worship without knowing him, I proclaim to you, God who made the world and everything in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, nor is he worshipped with man's hands as though he needed anything. Makikita po natin na ang Panginoong Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay sa buhay natin, at siya po ang nagbibigay ng ating buhay, ng ating hininga, at ito po ay upang tayo po ay lumapit sa Kanya, tayo po ay mag-depend lamang sa Kanya. God is the author of my life, of your life, and everything. Siya po ang simula ng lahat. Kaya po, sana makita po natin na hindi religion or anything na ginagawa natin. Hindi po yun ang batayan ng kaligtasan na sinasabi ng Biblia. Makikita po natin na ang Diyos sa Kanyang katalinuhan, sa Kanyang wisdom, naplano po ang lahat. Narinig po natin yung regeneration. That's the work of the Holy Spirit. Yung regeneration po ay in-apply ng banal na Espiritu sa puso natin ang kaligtasan na ginawa ni Hesus Kristo sa Kalbaryo. Yun po ang makikita po natin na ang Diyos na may kapangyarihan lumikha ng langit at lupa sa loob ng 6 na araw ay meron pong kakayanan na ayusin ang ating mga buhay. Kaya nga po yung mundo, mula pong form at void, inayos niya, pinakita po ng Panginoon Diyos yung kanyang kapangyarihan. Kaya po, kung ganun po kalakas ang kapangyarihan ng Diyos, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang puso mo, kaibigan. Kung ikaw ay isang Kristiyano at tinitingnan mo ang sarili mo na parang puro failure, tapos iisipin mo na sa tingin mo na sa paggawa ng mabuti pa rin ang dahilan para tanggapin ka ni Jesus, hindi. Tayo po ay nakasalalay lang po tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus. Makikita rin po natin sa kalikasan ng Panginoon Diyos na God deserves and demands that every created being glorify and worship Him. Yan po yung mga verses na nagpapakita na ang Panginoon Diyos po ay nararapat at meron pong decree. Tayo pong lahat ay may obligasyon. Kristiyano ka man o hindi, ang obligasyon mo ay dapat purihin at bigyan ng parangal ang Panginoon Diyos. At pag sinabi mong hindi ako naniniwala sa Diyos, hindi yan totoo. Diba? Ikaw ay nasa ilalim ng paghahatol ng Panginoon Diyos. Nature is subject to God's law. Alam po ba natin ang lahat ng nangyayari, lahat sa nature ay nasa ilalim po ng batas o sa kalooban, will ng Panginoong Diyos. Katulad po ng Matthew 8:27, si Kristo Jesus po ay nakita nila naglalakad sa ibabaw ng tubig, no? Kasi po ang nature, sinasabi natin na ang tubig laging pag masyado kang mas mabigat kaysa sa tubig, ay lulubog ka. Pero ang Panginoon Diyos ay hindi po subject sa nature. Subalit ang nature po ay subject sa batas ng Diyos. Kung ang nature ay subject na sa ilalim ng batas ng Diyos, ang bawat tao po, ang bawat nilalang, kung ikaw po ay nakaupo at humihinga, ikaw po ay nilalang ng Diyos. Kung ikaw ay nilalang ng Diyos, ikaw po ay subject, ikaw po ay nasa ilalim at ikaw ay accountable sa Panginoon Diyos, whether you like it or not. Dahil po, lahat ng nilalang ay accountable sa Creator. Whether you like it or not, ikaw ay accountable sa Panginoon Diyos. Dahil darating ang panahon na ang lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. At kung titingnan natin yung Romans 2:15, ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila ay sinusumbatan nito at kung minsan naman sila ay pinagtatanggol nito sa kanilang isipan. So, ang batas po ng Diyos ay nasusulat sa puso ng bawat nilalang. Ang bawat nilalang po ay nasa ilalim ng paghuhukom ng Diyos at lahat po tayo ay nasa ilalim ng batas ng Diyos. Whether you like it or not, your opinion doesn't matter. Kung ikaw ay isinilang at ikaw ay may buhay, ikaw ay nasa ilalim ng paghahatol ng Diyos sapagkat isinulat sa puso natin yung batas, yung 10 Commandments actually. Ngayon po, ito po lang ang gusto ko sabihin na
hindi pa rin po yun ang panuntunan, hindi pa rin po yun ang prerequisite para ikaw po ay maligtas. Sapagkat yung ginawa lamang po ni Jesus na kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo bilang isang sinless na manunubos at namatay at nabuhay na muli, yun po ang tanging paraan ng iyong kaligtasan. Yung pong paglikha ng Diyos sa langit at lupa sa loob ng 6 na araw, ay katumbas po nito yung ginawa ni Jesus. I mean, yung power na naroon, ay katumbas po ng kapangyarihan na yun nung nabuhay si Jesus na muli. At kapangyarihan na tayo po ay maaring maligtas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Sinabi po ng Panginoong Jesus na siya po ang, di ba, sabi niya, ako ang ilaw, ako ang breath of life, ako ang resurrection. Marami po tayong makikita dyan na nagpapakita na si Jesus po ang tunay na dahilan kung bakit po nagkaroon ng kalikasan. Para po siya ay mabigyan ng kapurihan. Every human being is subject to God's law and are accountable to Him. The Word of God is the foundation and governing principle. I will end on this. The Word of God is the foundation and governing principles that we should adhere to and follow not the world that fell into sin. Lahat po ng kaisipan, religion, politics, opinion, anything, sana po ay tingnan natin sa kalooban ng Diyos, sa Biblia, yung lahat po ng mga pananaw. Meron nagsasabi, bakit nagkaroon ng gera dyan sa Middle East, ganyan. Tapos magsisimula tayong pumanig sa isang side, pero nalimutan nating ipag-pray yung mga tao na nasa ilalim ng persecution doon sa bansang yon at sa mga tao na maaring nasaktan sa mga pagkakataon na yon. At nakakalimutan natin minsan mga nalangin sa Panginoon Diyos na mag-intervene siya sa mga nangyayari sa ating mundo sapagkat ang Diyos ay Diyos hindi lang ng creation but also He's the God of providence. Na lahat po ng nangyayari, wala pong nangyayaring aksidente, wala pong nangyayaring swerte, malas o tsamba. Ang lahat po ng ito ay nakatakda sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ang punto ko po, ang lahat po ng nangyayari sa buhay natin, no, ay meron pong kapangyarihan ng Diyos na gumalaw sa bawat buhay ng tao. Kung ikaw po ay wala kay Kristo Jesus, ikaw po ay siguradong mapapahamak. Subalit hindi po ninais ng Diyos, ng Panginoong Jesus na ikaw ay mapahamak, bagkus ikaw ay lumapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng salita niya. Tulad po na nangyayari sa mga kasalukuyan, no? Lumalaganap po yung tinatawag na wokeism sa Amerika, atheism sa Amerika, liberalism. Ibig po sabihin, walang lalaki at babae. Hindi. Pwede kang maging gitna, pwede kang maging aso, pwede kang maging kahit anong gusto mo. Dapat igalang ka. Merong mga eskwelahan sa Amerika na yung mga bata tinuturuan magsuot ng kabayo, ng elepante. Tapos nabe-brainwash sila na pwede kang maging anything you want. No? Kaya yun po yung tinatawag na wokeism. Sumasalungat sila sa intelligent designs ng creation. Sila po ay lumilihis sa katunayan ng Biblia na ang Diyos ang may likha ng langit at lupa, ang Diyos din ang nagbigay sa atin ng manunubos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Adan po at si Eva ay sila po ay nahulog sa kasalanan. At nung nahulog po sa kasalanan ay wala pong ibang nagsabi sa kanila na sila po ay nagkasala o sila po ay nakahubad, kundi yung kanilang konsensya, sarili nila. Kaya tayo po mga Kristiyano, tayo po ay hindi po perpekto. Pag nagkakamali tayo, meron tayong nagawa, alam po natin na tayo nagkakamali. Ano pong nangyayari sa atin? Yung konsensya natin ay nababagabag at tayo po ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kung ikaw ay Kristiyano at nakikita mo sa sarili mo na parang wala kang patutunguhan o wala kang, sabihin mo, contribution sa church o wala kang nagagawang isang banal na mga bagay at iniisip mo na you don't deserve, parang hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos, ay kapatid o kaibigan, ikaw ay nagkakamali.
sapagkat ang makasalanan lamang ang hinahanap ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay makasalanan, lumapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay Kristiyano na at ikaw ay nagkakaroon ng ganitong tawag dito, struggle, na baka hindi ka Kristiyano, bumalik ka sa fundamental na paraan na lumapit ka kay Kristo Jesus, magsisi ka at siya lamang ang iyong dapat na maging batayan ng iyong acceptance sa Panginoon Diyos. So, in closing, Genesis chapter 1 is the book of beginning, di ba? Nandito po yung una nating parents, ng una nating mga magulang. Dito rin po yung unang kasalanan, dito rin po yung unang temptation, dito rin po yung unang paglabag sa salita ng Diyos. Pero makikita po natin na nung nahulog po si Eva at Adan ay nagbigay po ng probisyon ang Diyos kay Eva at Adan. Sila po ay binigyan ng balat ng hayop upang takpan ang kanilang nudity. No? At nakita po natin na ang pangako ng Panginoon Diyos doon sa seed, yung pong magiging kalaban ng Diablo, ni Satan, ay ang linya o ang panggagalingan ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, nakita ko, nasusurprise ako rito, napakarami ng tao rito sa inyo. At ito po ay hindi po dahil sa magaling po si Pastor George, magaling po siyang magpatawa o magaling po yung mga kumakanta dito. Ito po ay paggawa ng Espiritu ng Diyos sa inyong kaligitnaan. Ito po ay, hindi po ito parang club, no? Meron pong kakaiba. Andito po ang Panginoong Diyos sa inyong kaligitnaan at gumagawa po sa bawat isa sa inyo. At sana po ay makita ninyo, makita po ninyo na ang ginagawa ng bawat isa rito ay it's not in vain. Wala pong isa rito na pumupuri sa Diyos o tumutulong sa iglesia o nagsishare ng gospel o nakikipag-usap sa mga kamag-anak o sa mga kaibigan patungkol sa Jesus na isipin nyo ay wala tang resulta yung ginagawa ko. Lahat po ito ay meron. Meron po itong resulta eventually. Yung pong nakwento na kanina na si Tony Opley po ay kilala niyo po si Tony Opley. Kaklase ko po siya nung sa Bible School. Sa matagal na panahon, 1987. No? Noong pong 1987, ako po ay inimbitahan ng isang estudyante para umattend sa Bible School. Yung estudyante pong yun ay naging kaibigan din ni Tony Opley at naging kaibigan ko din. Pero nung lumapit itong taong ito, inis na inis ako sa kanya, lagi niya ako sinusundan. At nung minsan ako umattend sa Bible School, ay sa Bible study sa school, ang kanyang preaching ay ako yung makasalanan. Parang na-offend ako. Sabi ko, makasalanan? Hindi man ako makasalanan. Pero nabagabag ang aking konsyensya. Nabagabag ang aking puso at yun po ay naging isang binhi na natanim sa puso ko at doon po nagsimula na ako po ay ang banal na Espiritu ng Diyos ay kumausap sa akin at nagkaroon po ng tunay na pagbabago sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Sinabi po ng Romans na ang sino mang na kay Kristo Jesus ay isang bagong nilalang, a new creature, a new creation. Dahil po yung lumang creation, tayo po ay naging makasalanan. Subalit kay Jesus, tayo po ay magkakaroon ng bagong kalikasan. Kaya nga po, kung ikaw ay Kristiyano, ang iyong pagnanasa, ang iyong objective sa buhay, ang iyong aim sa buhay, ay hindi po ang pagsilbihan ng sarili, ang inyong pleasure, ang kaligayahan ng mundong ito, kundi po ang kalooban ng Panginoong Hesus. So, sana po sa umagang ito ay meron po tayong napulot na aral sa pamamagitan po ng binasa natin sa Genesis chapter 1, ang pasimula ng creation, ay meron pong sinasabi sa atin upang tayo po ay maging isang bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng regeneration ng Holy Spirit sa atin, kung tayo po ay lalapit kay Kristo Jesus nang bilang isang makasalanan at tanggapin na si Jesus lamang ang tanging makakapagbigay sa atin ng kapatawaran sa ating kasalanan. Tayo po ay manalangin.